Ang bayan ng Cainta ay isa sa mga part or pinakamalaking ambag sa history ng Pilipinas. Noong 1571 ay nasakop ito ni Miguel Lopez de Legazpi at sakop ito ng Taytay or bayan ng Taytay. Noong 1760 naman ay nagkaroon na ng hiwalay na bayan at ito ay naging Cainta or bayan ng Cainta sa probinsya ng Rizal. Isa ito sa mga history or historical landmark ng Pilipinas na kung saan patuloy ito na dinarayo ng mga turista at patuloy ito sumisikat sa buong Pilipinas. Cainta was originally a native settlement inhabited by early Tagalog-speaking Filipinos. It was already established when the Spanish arrived in the Philippines. Ang Cainta ay nag-evolve mula sa isang rural town at naging isang suburban residential area habang lumalawak ang Metro Manila. Naging isa ito sa mga pinaka-urbanized na municipalities sa Pilipinas na may umuunlad na commercial at residential sectors. Nakilala rin ang Cainta sa mayamang kultura nito, lalo na sa mga pagkain, bibingka at makulay na Semana Santa na naging tradisyon na noon pa man. Nagsimula ang nanay ko yung naghahalo-halo, katulong ang tatay ko, pa isa-isa. Kami na habang lumalaki, naglalako kami magkakapatid. Grade 5 at grade 6, ganun ang ano namin, ang kumbaga edad namin ano ba yun, naglalako kami, dyan sa buong baryo. Ay na, kahit ang mga taga buong baryo, nasasarapan sa luto ng nanay ko. Pa isa-isa. Naisipan ko na udyo kang ang nanay ko na magtayo ng bibingkahan para namang maraming makabili sa amin. Awa ng Panginoon, sa sipag at tiyaga at sa pananalangin, sa pananampalataya, ito'y naging maunlad dahil ang magulang ko, gusto nila ang tinda nila masarap at dinadayo. Kaya siguro ito'y naging successful, awa ng Diyos. Ang Aling Kikas dito sa Cainta, sa probinsya ng Rizal, ay ang isa sa mga pinakamatanda nagtitinda ng mga bibingka at mga kakanin. Isa ito sa mga sikat na pinupuntahan talaga ng mga tao para bumili ng mga special na kakanin at pinipilahan talaga ito. Kami po, 10 na aking mga kapatid, ng buong pamilya, ng buong angkan ay taos puso nagpapasalamat sa lahat ng tumatangkilik sa aming mga produkto. Nawa po ay magustuhan ninyo ang aming mga produkto. Patuloy po namin kayong pagsisilbihan sa aming tindahan. Patuloy po kami magsisikap na mas pasarap ang aming paninda. Pag pumunta kayo dito sa Aling Kikas, ito naman yung mga kakanin na pwede ninyong bilhin. Isa na dito, itong tinatawag nilang suman pinipig na may latik, with latik. Kung naalala ninyo, nung bumisita tayo dito sa Sumbintik Festival, isa ito sa mga pinopromote nila dito sa Cainta. At halos kompleto talaga sila. Ito yung kanina, yung Aling Meles food products. Meron naman sa Aling Meles sariling produkto na kung saan pwede mo siyang bilhin dito. At aside doon, sobrang dami nilang produkto talaga. Makikita natin yung mga ganito, yung mga kakanin or mga pika-pika, pwede ninyong bilhin dito. Makikita ninyo yung buong tindahan nila. Isa ito sa mga nagpapaganda sa tindahan nila. Kumbaga palamuti na pwede nating bilhin. Kanina, binigyan tayo ni Aling Melis ng kakanin, yung bibingka at saka yung peanut butter na kung saan pwede nating kainin mamaya. At dito, sa Aling Kikas, isa ito sa mga lugar, pag pumunta kayo ng Cainta, isa ito sa mga lugar na hindi pwede natin kalimutan, bisitahin. Dahil isa ito, sabi nga kanina ni Aling Meles, hindi matatawag ang Cainta kung walang Aling Kikas. Upload ka lang ng image, tapos didetect niya kung anong Klaseng kakanin. For example, yan. Palitaw. Pwede makita yung details. So guys, kasama natin ang mga estudyante ng TUP Manila. Mga ano kayo nga ulit? Computer science student. Computer science student. So ngayon, isa dito sa mga pinakamaganda kasi nag-develop sila ng isang apps para malaman
kung ano nga ba yung mga kakanin na kinakain natin. Like for example, hindi natin alam or kilala yung kakanin na yon, parang AI talaga siya, di ba? AI. Oo, i-detect ng AI na yun na ginawa nila kung anong klaseng kakanin na yon. Meron dito kami nakita mga palamig. Sa gilid lang siya mismo ng simbahan na sinut natin kanina at malapit lang siya sa main highway. Kung makikita ninyo, sobrang daming palamig at malalaki talaga yung lagayan. Pag pumunta kayo dito ng Cainta, pwede ninyong puntahan or tumbukin yung simbahan na ito at makikita nyo yung mga palamig na ito. Pwede pa din. Ayan o. Oh, makikita ko ba? Grabe, maubos. Parang mauubos na agad. So, na-maintain talaga yung lamig niya. Okay. Ang lalaki. Ang laki na lagayan. Ang lalaki na lagayan. Ayan. Para start. Anong bestseller niyo dito? Yan po, mga yan. Pero meron talaga yan eh, bestseller eh. Ito po nga ito. Meron. Saka po yung gano'n. Saka. Yan po. Ito. Sige, pahingin kami ng isang melon tapos ito. Laki. Matagal na kayo dito? Matagal na to. So pag pumunta kayo dito ng Cainta, isa dapat ito sa mga pwede ninyong puntahan para mapangpamatid uhaw. Nasa gilid lang siya ng Our Lady of Light Parish. Malapit lang siya, sobrang lapit lang. Ito yung mga pwede natin puntahan dito. So magkano naman to? 10 pesos. Sarap. Yes. Ang Our Lady of Light Parish dito sa Cainta sa probinsya ng Rizal ay natapos noong 1716. 309 years old na siya ngayon. Isa ito sa mga pinakamatandang bato na simbahan sa buong Pilipinas.